Welcome to the Narrow Path Podcast. Conversations about things that really matter. Theology, faith, family, community. With Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, and Engineer Lou. Weekly episodes Thursday, 7 p.m. on Facebook and YouTube. The Narrow Path Podcast. And we're live! Parang hindi tayo. Okay. Hirap magkasabay-sabay. Anyway, we are live at the Narrow Path Podcast with Kuya Doy, Pastor Angel, Engineer Lou. Nasa usapan to eh. Engineer Lou, ano na naman eh, naka-predator mode eh. Predator. Alright. May mga early birds tayo. Si Ervin ang pinakauna. Brother Ervin from Qatar. Magandang gabi sa'yo, Kabalbas. Magandang gabi, Kabalbas Ervin, and happy Reformation Day to you! Yes. Happy Reformation Day, mga Kabalbas. Pakilang taon na nga ba? 500 ano na? 500 ano ba? 7. 507 Reformation Day. Ayun, mga Kabalbas. Kay Doy, Engineer Lou, magandang gabi sa inyo. Welcome ulit sa isang namang gabi ng podcast. Good evening. Good evening kay Brother Bong Carmona. Ayan. Ayun, si Ate Derry ba ito? Nagbulay ng stars. Salamat, Ate Derry. Kay Brother Jesse Boy Pineda from Canada at kay Sister Bell. Good evening sa inyo at sa mga anak niyo. Parang ingay ng mga chikiting niya dyan. Ano na? Ang ingay ng mga chikiting dyan sa paligid mo. Narinig ba? Baka mamaya may marinig yung bad words kasi mga bata dito sa lubas namin medyo mababait. Ito, good evening din kay Brother Gerald Samadan. Magandang gabi. Kabalbas, Gerald, at kay Brother Bong Carmona bago mag-shift. Nood muna. Okay yan. Kay Brother RJ De Vega at kay how do you say that? Phil Dehiga. Phil? Magandang gabi, brother. At kay Brother Marlon Patal. Happy Reformation Day. Bati kayo kayo doon. Hello? Narinig niyo ako guys? Rinig. Ayan. Anyway, ito, Reformation Day, October 31st, and iba nagsi-celebrate ng Halloween. Ngayon yun, di ba? Yung celebrate na trick or treat. Kasi kanina may may nag-trick or treat dito sa labas namin. Narinig ko lang. Yun, shout out kay Mrs. Ni Brother Bong, si Sister Reyda Carmona. Magandang gabi sa iyo. At ito, si Brother Peter Cantuba from MacArthur, Montreal, Masbate. Yan yung kapatid natin na sa MacArthur Reformed Baptist Outreach. Ito covenant natin sa January. Good evening sa inyo, brother. Ito na, transformed and reforming follower of Christ. Blessed 507 Reformation Anniversary. Magandang gabi, kapatid. At sa kay Pablo Manuel Nicolas Jr. Shoutout mga brother, kasi ang topic nyo mas malaw-malad spiritually. God bless you, brother. Shoutout sa iyo, kapatid, na ayun, nawala. Pablo Manuel Nicolas Jr. Mga bro, may Reformation Conference sa Cebu about Doctrines of Grace. And salamat sa Diyos na may ganyang klaseng conference
sa Cebu. Hope na maraming na minister at maraming rinig na mga katuroan doon. Brother John, Omi, gandang gabi sa iyo at sa iyong family, sa iyong misis. Good sa inyo. Happy Reformation Day. At syempre si brothers, ito na, yung bandmate natin. Good evening, John, Cedric, Errol, Soriano, Bokiben. Ano na? Happy Reformation Day. Natenga tayo. Cheers, cheers. Kayo, baka may pabatiin kayo, Kuya Doy and Engineer. Wala naman. Basta sa lahat ng mga kabalbas dyan, mga fellow reformers, cheers. Cheers. Naka-log in ngayon si Kuya Doy habang nagpa-podcast, kaya medyo medyo multitasking. Working. Si Pastor Lord. Yan, Happy Reformation. Reformation Gabi. At sa mga kapatid natin sa inyong iglesia, Pastor, magandang gabi sa inyong lahat. Okay. So, Engineer, baka may babatiin ka. Wala naman, mga kabalbas. Good evening. At sa mga reformed at reforming, araw natin ito. Hindi, araw ni God pa rin, syempre. Yan, si Brother RJ may tanong agad. Ano pong pinagkaiba ng reformers sa revivalists? Yung reformers, nagre-reform, yung revivalists, nagre-revive. Yung ba yun? Hindi, joke lang. Yung mga revivalists, usually mga ano yan. Yung modern day, yung mga charismatic Pentecostal na they're seeking revivals, spiritual awakening. May distinction yung revival na pinaniniwalaan natin ng mga Reformed believers as against the nasa charismatic Pentecostal camp. Kung naalala nyo, parang last year yata yun, yung may sa Ashbury ko yun, may revival event doon, something. Sa isang campus. Campus revival. So pag revivalist kasi wala namang ang nagre-revive ang Diyos. Siya nagbibigay ng buhay. Siya nagbibigay ng panibagong sigla. So walang pwedeng magsabi na revivalist siya as if he can command revival. Ayun. Sabi ni Brother Carlo Agaza, reformahin na yan. Easy. Ay, tsaka ano nga pala, meron ding parating na yung conference ng ng prophesying, kaso na-cancel hindi nila na easy yan. Araw natin to. Kasi ito naman. Mayroon naman di masud yun. May bagyo. Hindi na foresee yung bagyo, no? Ayan na, si Queenie! Kabros. May tawag na pala, di na nabanda. Kabros na. kasi kakilay sila, di ba? Kaya kabros. Oo, kaya nga kakilay, kabros. Nag-gets ko na. Happy Reformation din. Yun, hindi doon na-prophesy yung bagyo. May sagot si transforming follower of Christ. It's primarily the work of the Holy Spirit. So, biblically speaking, the Bible is the result of reformation being prayed and out. Unforeseen reasons. Okay, maganda to. Maaga-aga pa. Ay, magandang gabi, Sister Sandra. Magandang gabi sa'yo. Meron sis. Hindi lang kami nakagawa ng announcement kasi medyo lumina. Ay, si Brother Mark, sorry. Pagpasensya niyo na po. Medyo busy lang si Brother Mark. Pero hindi namin lang kung nahabol siya. Sana makahabol. Brother Mark, kung naririnig mo to, pwede kang humabol sa amin. Hinahanap ka ni Brother Carlo Alcasa.
Yeah. Bibili ata ng kotse si Brother Carlo. Bibili. Naging panda. Ayun, so, kamusta muna tayo? Unahin ko na si Engineer Lou. Engineer Lou, kamusta ka? Last week, wala tayo stormy last week. How are you? Okay naman, generally. Yung magka-village kami ni Kuya Doy, although sa amin di binabaha. Pero yun nga, syempre hindi ka rin makalabas kasi wala ka ring dadaanan. Yung sa church namin, yung nakwento ko nga sa'yo kanina, may Reformation gathering last Sunday. So, ayun, tipon-tipon yung mga churches na kasama doon sa classes tawag sa amin. Galing sa Mandaluyong, QC, may galing Bulacan. Local church. Iba-ibang local church. Reformation Day tawag. Saan pala ginanap yung gathering? Sa Marikina. Sa inyo. And may inarkilahan na The Studio. Okay. Yung parang the boiler yata dati yun eh. Boiler sa River Banks. Parang dating gimikan pero ngayon parang events place na siya. Yung may trend, di ba? Yan yung may trend. Maraming pagkain. Hindi, kanya-kanyang Patlat. Dapat nakicrash pala kami doon. Dadala kami ng toothpick. Pwede naman. Kaso, maglilista kayo doon. Pwede sa Marikina. Anong church kayo? Nanggugulo lang pala eh. Alright. Yun nga lang, medyo nakulangan ako sa wala masyadong about sa Reformation yung na tackle. Okay naman, overall. Dapat nagdala ka na lang ng 95 pieces. Reenactment na. Reenactment. Ayan lang. Thank you. Thank you, Don. Ikaw kayo, Doy. How are you? Okay naman din. Aside from yun nga, yung recent na bagyo, which is the third major na bagyo na dumating within the past 2 months. And ito yung third na binaha na naman kami. Pero it's all good kasi safe naman kami, and itong huling bagyo kahit pinasok na naman yung bahay, pero dahil mas prepared kami ngayon, madali yung clean up and wala masyadong damage kasi wala nang ida-damage eh. Kaya ubos na. Stressful pa din kasi syempre, alam mo yun, yung kailangan mong umalis ng bahay, yung inistorbo pa namin kayo, yung alam mo yung mga ganung bagay. Kaya hindi naman. Pero relatively, it was, I would say, better than yung last 2 experiences. Tapos, aside from that, okay naman, medyo busy lang sa, may project kasi kaming mag-asawa, so, stressful din yung aspect na yun. Although, it's a exciting chapter of our life. Pero, yun nga, nakakapagod din and may onting stress din. Pero other than that, we're thankful sa Panginoon sa lahat ng mga opportunity na binibigay niya sa aming mag-asawa. Kaya go lang. King. Alright. Salamat doon, Dudoy. Sobrang challenging kung mga pinagdaanan natin last week. Pero the Lord has been gracious. Sinusustain niya tayo, yung family natin, yung health natin. Ako naman, since Sunday morning, hindi maganda yung pakiramdam ko kasi bumagsak yung ko ulit heart rate. So, nung Sunday, parang nasa 40s lang siya. Tapos, ang mga nakaraan, so okay naman, pero akala ko related lahat sa pagbaba ng heart rate ko yung nararamdaman ko na headache, lightheadedness. Pala, meron akong something sa ulo ngayon. I'm not sure kung ano to.
meron akong parang pantal sa dito, sa noo, somewhere here, pati sa gilid ng mata ko. Ayan, dito. Kaya kung pansin nyo, parang medyo puffy yung eyes ko. Namamaga siya. Since, Sunday morning. So, masakit. May time na pag sumumpong siya, para siyang, tawag sa term na yun, mahapdi na makirot. Ganun yung pakaramdam niya. And, minsan dama yung buong ulo, ang kalahati ng ulo ko. So, ayun. Tapos parang may swelling din ako dito sa gilid ng face. Pero mataba din kasi talaga. Ayun. So, medyo challenging siya. Hindi ako makafunction ng 100%. Pero salamat na lang sa Diyos na kahit pa paano nakakapag-aral pa rin, nakakapag-prepare pa rin, kailangan i-prepare. Kasi ito, nakapag-podcast pa tayo ngayon. Pero ano talaga siya, ang praying na huwag sumumpong ngayon. Kasi pag sumusumpong siya, masakit dito sa mata, saka sa ulo, tapos nagluluha yung mata ko. Hindi ko pa napapacheck. Hopefully, mapacheck na agad. Pero, yun, so far, hinakaya naman natin. Ayun, and as for the church, nakakatuwa kasi nandito na tayo sa may tanong si Brother JP. Happy Reformation Day, Brother JP. Hindi naman beke. Basta kakaiba may mga pantay kasi na. Ang hinala ko, zoster virus. Kasi nagkaganto na si Amor before, pati yung mother ko. So, parang may similarity sa sinasabi. Pero, hopefully, mawala na agad. Mapatsa ko rin. And, ayun nga, as for the church, nakakatuwa kasi yung bagong batch ng member applicants. Ito, inaasikaso natin. Nag-ano tayo na membership class. So, nakaka-excite para sa akin. Okay. So, ito, we're celebrating Reformation Day. So, salamat sa Diyos. Ito yung topic natin tonight. May title ba ito na natin? Meron 5 solas. 5 solas and Reformation. Kaya bago tayo bati tayo ulit kay Brother Ray Cortez Jr. Cabalbas, Happy Reformation Day. At syempre, kay Christopher Franco, Leopoldo Saho, Happy Reformation Day, brother. And syempre, kay Brother JP Quezon. Ayan. So, ito, kay Mindy Marshall, magandang gabi, Cabalbas. Happy Reformation Day. Nakakatawa, no? Sinicelebrate natin ito ngayon. Kaninang umaga, kausap ko si Brother Jesse Pineda from Canada. Isa natin Cabalbas. So, pag-uusapan niya namin Reformation, kung paano ang Diyos ay kumilos. Kahit kung kailan siya napunta sa Canada, saka siya na-reform. No? Yun ang providence ng Panginoon. Hindi na nilimitahan ng location kailan niya tayo iligtas. Kailan niya rin tayo i-reform. Salamat sa Diyos. At God willing, maging guest natin si Brother Jesse Pineda kahit online. Kasi itong mga susunod na weeks, pag-uusapan pa natin yung iba about Reformation. Ito lang kay Joshua Escudillo Tabudno, magandang gabi. Happy Reformation Day. Happy ka ba rin? Pwede naman. Salamat sa iyo, Brother Joshua. So, ito, ang pag-uusapan natin ngayon, 5 solas. And exciting kasi, kumbaga, review sa ating tinatayuan. Bakit nga ba, why do we celebrate Reformation Day? Bakit ito nagmamatter sa atin, sa ating faith? And meron tayong resource ngayon na i-discuss. Isa to sa subject na tinake up ko sa GMA. Part ng historical theology. Ang ganda kasi nung inaaral namin to, ang ganda balikan yung pinanggagalingan ng faith natin, ano ba yung mga circumstances na nangyari. Baka tayo umabot ngayon sa point na
we're now celebrating 507th year of Reformation. At bakit nga ba kailangan mag-reform? Ano yung mga circumstances na pinanggalingan bago nag-reforma? Again, this is from the Historical Theology lecture ni Pastor Noel Espinosa. Gusto kong binabalikan kasi ganda ng pagkakalatag niya dito. Titigan natin yung mga nuggets of truth and mga learnings na makuha natin sa lecture na to. So, sasagutin natin bakit, what does it mean to have sola scriptura, sola gratia, at iba pang mga solas. Sola fide, sola Deo Gloria, at Solus Christus, kung ano yung mga implikasyon nito sa ating hanapan. So, sisimulan natin siguro siya dito sa isang entry sa lecture ni Pastor Noel. One of the central figures or major theologian sa Reformation o sa katuruan ng five solas is Martin Luther. This is sa mga central figures in Reformation. Kaya nga, pag titita kayo mga iconology, yung mga comment nyo dito sa may martilyo. Yun yung iconic na ginawa ni Martin Luther when he posted his 95 Theses. So, pintuan. Ito ngayon yung titignan natin. So, as for the solas of the Reformation, may isang note dito si Pastor Noel na gusto kong basahin. Sabi niya, the five solas have become the identifying marks of the Protestant Reformation, but they did not arise as one package. So, hindi isang upuan lang na formulate na agad yung five solas. So, hindi siya isang bagsakan. It was a development of concepts and theological truths. And magandang sinabi dito ni Jason K. Allen sa writing niya about why the Reformation solas. Sabi niya, why five solas and from where did they originate? The five solas are the theological distinctives that separated and do separate Protestants from the Roman Catholic Church. They are, in a sense, both the cause and the effects, or the precipitating and the resulting convictions of the Reformation. So there's a problem. Nagkaroon ng pagbagsak ng mga katuruan at ng practices in the Roman Catholic Church, at dahil sa providence ng Panginoon, kinailangan ng pagbabago. Yung reformasyon na tinatawag ay yung ginamit ng Diyos para maiayos yung iglesia. Kasama nga dyan yung five solas na ilagay sa kamalayan ng mga believers ng time na yun. As I continue to read, sabi dito, though not packaged together in a clear summation of Reformation theology until the 20th century, each doctrine rose as a theological distinctive worthy of conflict in the 16th century. So, hindi man siya agad-agad na formulate yung five solas until the 20th century. Pero nakita natin na ito ay pinagtunggalian na from back then sa panahon nila. Kaya nagmamatter itong mga bagay na ito kasi here and there, before we got to see them in one package, in one continuous thought and complete thought, pinagtunggalian ito. At salamat na lang sa mga nauna sa atin na ginamit ng Diyos to formulate this teaching. Ang pinakapunto dito ni Pastor Noel, sabi niya, the Reformation solas continued to be the rallying points of contemporary efforts for reformation of churches. Because of that, ito pa rin yung binabalikan natin whenever we talk about Reformation. Hindi ang Reformation is not just about Calvinism. Siyempre, minsan na-equate, Calvinist ka, Reformed ka. May ganun kagad, no? So, nung pinag-aaralan ko to, I've learned na it doesn't equate
na kapag ikaw ay Calvinistic in your soteriology, totally reformed yung leaning mo or reformed yung faith na ina-uphold mo. Again, no, ingat tayo, hindi porket Calvinistic, reformed na. Ang daming sanga na kailangang tignan what it means to be really reformed. Hindi naman tayo sa nagiging turista, no? Na kayo, hindi kayo reformed o kami lang reformed because of this. Ang punto lang ay hindi natin basta-basta gagamitin yung terminology just to say na I'm Calvinistic or hindi ako Roman Catholic. So may meron talaga siyang mga distinctions. So, yan. So, another quote dito from Michael Horton, The Solace of the Reformation from James Montgomery Boyce and Benjamin Sasse. Here we stand, a call for confessing evangelicals. Ganda na sinabi dito. If we are convinced that the Protestant Reformation was the greatest recovery of the gospel since the time of the apostles, and that it left us with the treasury whose riches await rediscovery by a new generation, then surely a new Reformation represents a goal for us. It is not that we want to simply replay the Reformation, but that we want to recover and confess the faith as the Reformers did in their time. Ngayon, nag-celebrate tayo 507th Reformation Day, and hindi natin mabibigyan ng justice yung celebration kung sineselebrate lang natin just for the sake na mag-identify lang tayo sa imagery, iconology, at sa mga sabihin na natin dyan yung mga ang tawag sa term na yan, yung clichés lang ng Reformation. No, may SDG lang tayo. Do we really know what it means? Kapag sinabi natin Soli Deo Gloria, kailangan naintindihan natin ano yung pinaglalaban ng mga reformers, ano yung tinatayaan nila, ano yung mga confessions na yun, so that we will have a much meaningful reason to celebrate. Yeah. So it is not that we want to simply replay the Reformation, but that we want to recover and confess the faith as the Reformers did in their time. It is the same message, but it is now we must step up to the plate. We are not only confessional, that is bound to believe, preach, and teach that which our confession set forth, but confessing. Hindi lang tayo confessional, but we are confessing. It is not merely a commitment to a past fidelity, although it is that, but it is also our confession in this time and place. To that end, we affirm the solace of the Reformation. We are similarly convinced that each of these declarations is strengthened, even within the very movement that stands in line of directional spiritual descent from Reformation. Therefore, we, like our forebears, must make our confession before the church and the world. It is very important that if we want to celebrate yung Reformation Day, nakita natin yung tinatayuan nito, ano yung implikasyon nito sa ating pananampalataya, at wag lang siyang maging holiday. I mean, kanina, nung binabasa ko isang article about how do the Germans celebrate yung Reformation Day, and it's sad na para bang na lang siya, naging kagaya na lang siya ng Independence Day o isang holiday lang na para bang hindi na nakita talaga yung essence. Lalo na, very secular na yung mga European countries na kung saan doon nangalat talaga ang Reformation. And I hope ito sa Pilipinas kasi may resurgence ng Reformed teaching. Okay? Hindi lang siya maging fad. No? Kundi talagang maging maingat tayo. Let us safeguard the confessions and the truth na tinatayuan ng mga reformers back then at yun ang ina-upload natin. Hindi lang parang
masabi na, reformed ako, o nasa tama ako. Kasi minsan gano'n eh. It is very, tempting na lumagay lang tayo sa isang posisyon na para bang, kasi ito yung tama sa tingin natin. Pero hindi natin talaga naiintindihan. O hindi natin siya talagang pinagpipitagan ano ba yung katuwa. The flip side, maraming galit sa Reformed believers dahil sa dahil aligned siya sa Calvinism, sa soteriological standpoints na magkakaiba. So, rin yun? Hamon din yun sa mga evangelicals or sa ibang sekta na tignan nila. Ano ba yung history? Bakit nga ba yung church mo ngayon, kung hindi ka man Reformed Church, bakit ka evangelical? Bakit hindi ka nagbabow down sa Pope? Bakit yung practices mo, ganyan yung practices mo ngayon? Maganda inaalam siya. Hindi lang siya basta masabi na kasi ito yung nakasanayan namin. Ito na yung status quo. So, dapat we are informed in our faith and practice in our confession. Especially ito, celebrate tayo. Maganda, may balik tayo sa kamalayan. So, yun yung mga panimulaan na points and mga thoughts na senior ni Pastor Noel. So, to dive in tayo in a bit dun sa five solas na. Yung pinaka discussion dun sa five solas. May gusto lang din akong iyan. Go ahead, engineer. Hindi kasi tayo galing tayo sa mga Pente churches, Pentecostal churches. Tapos syempre may circles din tayo na ibang churches na parang ganon. So parang napansin ko sa mga ganong hindi nila alam yung Reformation event or movement. Tama, no? Tapos hindi nila alam yung historical yung history na kasi actually kahit naman yung Pentecostal galing din naman, may root pa rin naman sa tama ba? Yes. May root pa rin naman sa Reformation na parang naalala ko kasi dati parang pag sinabi mong doctrine, theology, parang iiwasan ka ng mga charismatic. Nung iba, hindi ko nilalahat. Na ayaw nilang pag-usapan or parang sabi nila, parang pang-katoliko or basta may ganong dating na naalala. Parang I just love Jesus. I don't wanna be religious. Yun yung dating. Ayaw ko ng mga ganyang usapan or parang or totally wala kasing doctrine yung church nila or hindi malinaw. Ayun lang. Wala namang pina-point out na basta yun lang yung experience. Parang may pinaparinggan ka bro. Di joke. ikaw din naman. Ganun din naman yung experience mo natin. Di joke lang. So, okay, Doy, what are your thoughts dun sa nabanggit din ni engineer about yung implication ng Reformation ngayon, yung pinanggagalingan niya. Imagine, sabi nga ni engineer, marami kasi hindi nakakaalam ng roots. In fact, ang dami ng charismatic Pentecostal at ibang sect na galit nga sa reformers or sa reformed faith or sa mga reformed believers. Pero hindi nila alam. Kaya may ganun silang sekta ngayon dahil nga may reforma. What can you say about that? Kasi nga dahil sa hindi nga sila educated about the history of the Reformation, yung knowledge nila about it only stems from yung stigma behind the Reformation. Alam mo yun, yung kumbaga parang yung mga narinig lang nila na mga hindi magaganda na nababanggit about the reformed faith, di ba? Kaya kumbaga doon nabubuo yung pagkakaalam nila sa Reformation, and dahil nga stigma siya and hindi naman siya grounded sa katotohanan or sa historical fact, kumbaga nagkakaroon tuloy ng misunderstanding, di ba? And yung misconceptions about it. Kaya importante yung importante yung
tulad natin, pinag-aaralan natin yung history, di ba? At least alam mo, hindi ka nagfa-follow ng blind lang, kumbaga na parang alam mo kung ano yung tinatayuan mo, alam mo kung saan nanggaling to. Kasi kung hindi mo alam yung history or yung root ng isang paniniwala, mababaw na understanding yun, di ba? Kasi you could just be saying whatever, and kung maniniwala lang ako sa sasabihin mo nang wala namang factual basis, mahirap yung gano'n, di ba? Mahirap yung gano'n. Oo. Maliligaw ka rin eventually. Oo, kasi ako, imagine mo, maski ako naman nun sa kung ano yung we were leaning into kung ano man yung paniniwala natin dati, di ba? Nagpapastor na nga ako nun, pero to be honest, hindi ko nga alam kung ano yung church history, wala akong alam sa ganun eh. And hindi ko binibigyan ng value yon kasi nga it's all about as the spirit leads, kung ano lang yung, alam mo yung ganun, pero wala yung pag-aaral about the history behind it. Or at least in my case, hindi ko naman nila lahat, di ba? Kasi meron most cases. Most cases, I would say, di ba? Parang ganon sa kung ano man yung experience ko. As compared ngayon na I'm just a regular member of my church, pero sa ilang buwan na pagre-reform ko, mas I would say na yung pag-aaral ko ngayon is mas extensive and mas malalim sa years and years and years of me being a pastor or serving sa kung ano mang ministry na ginagawa ko dati. Ayun. Ayun lang. Ang bigat nun, bro. Ang bigat nun. Kasi, syempre, press time din ng galingan. And, yung sinabi mo yun, I have the same feeling first sem ko sa GMA nun. Para bang, isang pa lang I know makaka-relate ka kasi nag-enroll ka rin before. Yung isang oras pa lang na inuupo mo doon, parang, bakit hindi ko to alam? Bakit? Actually, kung hindi ka nga, it's actually quite intimidating eh. Yeah. Kasi imagine mo, maski naman, hindi lang dun sa GMA, bro, maski nga pag, yung kasama ko, yung bago pa lang ako sa church, ako ba ate? Na alam ko, dati nung magkakasama tayo, ako yung kuya, ako yung pastor, di ba? So, parang feeling ko, mas knowledgeable ako sa mga batang to, di ba? But, nung ako na yung bago dun sa church natin ngayon, merong factor of intimidation eh. Kasi I knew for a fact na mas malalim yung pag-aaral ng mga to is mas extensive sa akin. Alam mo yan? I felt like I was the newbie. Kumbaga, parang ganun eh. Ayun. Grabe. Yun lang. Kaya salamat talaga sa Diyos na naitama ito. Na-correct yung ating mga tinatayuan. Salamat sa reformation talaga. Yeah, and one more thing, if I could just interject. Naalala ko nga rin dati again, hindi ko nila lahat I'm just speaking from my own experience. And siguro pagkukulang ko din to bilang pastor nung time na yon. Kasi nga yung emphasis dun sa pag-aaral, personally sa akin hindi ko siya binibigyan ng ganong importance eh. Kasi I was more into parang yung parang sige kung saan ka nililid ng Holy Spirit or alam mo yung ganon. Para siyang I wouldn't want to say na parang hit and miss yung dating na parang sige, pag hinipo ka ng Panginoon ng Holy Spirit sa Sunday na to, di ayos. Kung hindi, alam mo yung parang ganon, yung wala siya talagang foundation, pare. Yung gusto kong sabihin. Na hindi tulad ng ginagawa ko ngayon na reform na ako. In the few months that we have been studying sa atin, sa mga Bible studies natin, sa mga everything, diba, sa
yun nga, sa church day, Bible classes. Iba talaga yung alam mo yung faith mo, hindi lang yung naririnig mo sa ibang tao, pero ikaw mismo inaaral mo, di ba? Amen. Laking factor nun. Kasi nga, somehow parang na-dumb down yung yung mga tao because of the hype, the experience, alam mo yan, yung nasabi mo nga, parang as the spirit leads lang lagi. Pero walang yung root na malalim. Why are we doing this? Why do we even say, do, act what we say, do, and act? Yung ganun ba? So, salamat sa Diyos. So, dahil doon, basa lang tayo ng ilang comments. No? Sabi dito ni Brother J.P. Quezon, some churches don't want to put Luther in the levels of Paul, Peter, etc. This is not naman a biblical character. Yung mga nabasa nga ako nang nagsasabi na it's not Luther but Christ, which is medyo shallow and parang pietous. So, parang may false piety ng dating. No? Some find idol truths now to celebrate Luther and other related topics. So, celebrate nga natin si Rizal Sorry, diba? So may position naman yan. Siyempre, hindi naman siya apostol. Hindi naman apostol si Luther. In fact, he's a flawed man as well. Pero, give credit to whom credit is due. And we believe na ginamit talaga siya. And isa sa mga tawag dyan, isa sa mga hindi lang icon hindi parang parang monument ng Diyos sa redemptive history. Ginamit niya ang isang tao na para maibalik sa biblical understanding ng faith and practice ang mga anak. So, yun nga, give credit to whom credit is due. Hindi natin ina-idolize. We just glorify God sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga tao. And can we say he's a hero, parang ganun? Hero of Reformation. Yeah. Pwede ba yun? Yes, we can use that. We can use that kasi kumbaga ganun yung pangyayari Gaya ng ibang mga nauna sa ating mga martyrs, talagang naging heroes din sila. Heroes of faith. And hindi yun para i-elevate sila na para bang ang tawag doon, yung ginagawa sa ito, venerate. Hindi natin sila venerate, but we just honor them. Ayun. So, si Transform may comment sorry. Bago doon sa para maganda rin kasi sinabi. Ay, ako rin pa magbabasa. Ay, tama po. Si Transformed and Reforming, sabi niya, I've just realized doon sa Refcon Cebu nga, 5 solas is the core of our belief in God's work of salvation, why the doctrines of grace is God's method of salvation due to man's utter slavery and death in sins and trespasses. Amen. Amen. Salamat to Diyos. May the Lord bless yung mga share at nag-speak sa conference na yun. Patuloy na lumawak ng reformasyon sa iba't ibang isla ng Pilipinas. Pasalamatan ko rin, bro, si Brother Stephen Supal sa 100 stars na sinend niya. Salamat, brother. Sa mga gusto pong mag-send ng stars, feel free to do so. Wala po tayong tatanggihan dyan. Salamat po. And also, share this link. I-share niyo po sa mga kapatid natin para mas marami pang maabot broadcast. Ayun. Sige, dito na tayo sa
Simulan natin sa unang sola. Yan. Ganda, kay Pastor Noel ito, ang lecture niya, binabalikan lang na. As a background, this will become a reformation distinctive as a result of the disputation of Leipzig in 1519. 1519, ito ang disputation, and Matthew Barrett, in his book, God's Word Alone, has a entry about it. Sabi niya, the Leipzig debate is one of the most pivotal events of the Reformation. X name in German means corner, and playing of X name, many at the time believed that X had cornered Luther, showing from church history that Luther was aligned with heretic Huss. Yet, while Eck may have cornered the reformer, Luther's appeal to scripture over popes and councils removed the rug of Rome's authority right out from under Eck's feet. Eck appealed to councils, but Luther went to the fountain itself, scripture and scripture alone. Aganda nung babalikan yung disputation na to between Eck and Luther. Ang ganda ng sinabi ni Matthew Barrett na para bang hinila ni Martin Luther yung rug tinatayuan ni authority na tinatayuan ni Eck sa Rome, which hindi lang ito kumbaga na imbalance si Eck, but definitely gumuho yung tinatayuan niya na otoridad ng Romano Katoliko na iglesia. At na-emphasize yung ano bang pinanggagalingan ng pinaglalaban ni Martin Luther. It's the scripture, yung salita mismo ng Diyos. The fountain, yung tinukoy dito, it's the foundation of our faith. And napakaganda na hindi ginamit ni Martin Luther yung kanyang kaalaman. He is very learned, hindi yung posisyon o kahit ano pa man. Dahil maaring mas marami pang maalam, magaling, o kung ano pa man, mas mataas ang posisyon sa kanya, pero ang kanyang pinaggagalingan, ang kanyang pundasyon at yung fountain nga, yung bukal, pinanggagalingan niya ng mga kabuhanan, ay yung salita ng Diyos. Kaya napakatatag ng tinatayuan niya. And as a note, as a reminder, this came to be called the formal principle of the Reformation. And it is the basis of authority for any proposition. Yung salita ng Diyos. Bakit tayo nagre-reforma? Bakit may 95 theses? Because the very foundation of it is the Word of God. Hindi word ni Luther, hindi salita ng Diyos. Sabi dito ni Donald McKim, the Westminster Dictionary of Theological Terms, the source of authority or criterion to which a church appeals as the basis for its beliefs and teachings. The 16th century Protestant reformers considered the Bible the formal principle for Christian beliefs. At ito ay hindi na bago sa atin. Nakita na natin ito sa scriptures, tinatayuan natin ngayon in modern times, sa totoo that the final authority for our faith and practice is the scripture, the Word of God. At ito rin yung tinatayuan ng mga apostol, tinatayuan ng mga first century Christians, ng first century church, at ng mga believers, even in the Old Testament. They believe in the Word of God as the final authority. Hindi opinion nila, hindi yung mga inimbento nila kung ano naman. And the moment na lumihis doon ang paniniwala, nagkakaroon ng malaking problema talaga. May mga abuses, may mga false teachings, may mga sin, scandalous sin, at kung ano-ano pa na nagsusurface. Kaya salamat na lang sa Diyos na makapangyarihan ng kanyang salita. It is sharper than any double-edged sword. So, ang pinakapunto dito ni Pastor Noel sa lecture na to, sa part ng Sola Scriptura, yung unang point dito, sabi, this is a distinct departure from the excess of some sects and conventional authority of the Roman Catholic Church. Ito yung pagtalikod dun sa mga kalabisan at ng ibang mga sekta, especially the Roman Catholic Church. So kung bumabalik tayo sa scriptures, na itatama yung tinatayuan natin, nate-temper yung ating mga pag-iisip at pagkilos, ang ating
mga aksyon ay tatama ito at bumabalik tayo dun sa kalooban ng Diyos, dun sa plumb line, sa standard na binigay ng Diyos. Lumabas ka doon, problema. Kaya may mga proof na, well, pag proof ka na, alam mo na yun. Doon pa lang, by taking the position as the head of the church, excess na yun, abuse na yun, blasphemous na yun, na iti-take mo yung headship ni Christ, i-usurp mo as a pope. Magpatawag ka lang na Papa, Santo Papa, ano na yun, napakalaking lapas na nga nandun sa pangalan ng sa Kristo. May tanong ko. Anong ibig sabihin ng papal infallibility? Nabasa ko lang dito sa papal infallibility. They believe kasi that the Pope doesn't fall. Hindi siya nagsisin, hindi siya nagkakamali. Yung papal infallibility, parang in-equate nila to kung paano infallible yung word kunyari ni Pedro as the first, they consider him the first Pope. Ganun din yung mga sunod na Santo Papa, hindi siya nagkakamali. Pero pag pinansin mo sa church history, parang halos lahat ng popes may kanya-kanya silang trip Kinukonta nila isa't isa So, sinong tama doon? Ayun, so, okay. So we don't approve papal infallibility dahil tao sila at sila nga, yung the mere fact, yung pinanggit ko kanina, the mere fact that they are called popes ay nag-fall na sila sa sin pride. Ni-usurp nila yung authority ni Christ sa church. At ang sabi ng mga Pope, the Pope is the head of the church. Sabi ni John MacArthur, hindi makalimutan, the Pope is not the head of the church, but the headache of the church. Which is true. So, ito, sabi ni Donald McKim, dito na tayo, sa mga subpoints ni Pastor Noel. Dalawang bagay, yung Nuda Scriptura, which is the bare scriptures, hubad na salita ng Diyos. Pangalawa is yung Prima Scriptura. So what we uphold is sola scriptura, in scripture alone, and i-define natin kung ano siya, yung hindi siya. Sola scriptura doesn't mean Nuda Scriptura or bare scriptures. So some sects held that the scriptures should be the only reference of Christians. Na yung salita lang ng Diyos, yung 66 books lang reference natin. That's not what we mean by sola scriptura. Sabi again ni Matthew Barrett, sola scriptura is too easily confused today with Nuda Scriptura, the view that we should have no creed but the Bible. Those who sing this mantra believe that creeds, confessions, the voices of tradition, and those who hold ecclesiastical offices carry no authority in the church. But this was not the Reformers' position, nor should it be equated with sola scriptura. So this is not sola scriptura. Nuda Scriptura, yung salita ng Diyos lamang, hindi ganun ang ibig sabihin ng scripture alone. Okay? So we believe in the confessions. In confession, na tinatayo natin, for example, sa amin, engineer, 1689 ng Baptist Confession, tapos sa inyo, kung doon magkakamali, Continental Reform, tama? Westminster, Heidelberg Catechism. Canons of Dort. These are confessions, and hindi siya above the scripture. Rather, in our confession, yung covenantal statement namin sa church, we believe that the 1689 London Baptist Confession of Faith is a trustworthy systematizing of the truth of the scriptures. Hindi natin sinasabi na ito yung scripture o mas mataas na scripture, but rather, ginamit ko ng Diyos para malagyan ng sistema yung pananampalataya natin. Lahat ng tinatayo natin sa confession na ito ay ito yung binabase natin sa salita ng Diyos. So, may confessions, it is not above the scripture,
but it undergirds the scripture. Sinusuportahan ito. It's not that hindi kaya tumayo ng scripture by itself, pero kumbaga, para sa atin na limitado ang kaalaman, we are kumbaga madali tayong maswing, maganda meron tayong principles, confessions na tinatayuan to guide us. And tsaka yung mga confession, mga catechism, galing din naman actually sa scriptures. Yes. Parang summarize lang din siya tsaka systematize niya. Yun yung parang ibig mo sabihin sa sola versus nuda. Kasi sa parang noodles nuda. Nuda. Kasi yung sola parang with scripture with confessions. Si nuda naman totally walang mga ganun. Parang tama. Sabi nito, this was not the Reformers' position, nor should it be equated with sola scriptura. So may distinction talaga. Dahil sinabi. And yung pangalawa, it is not prima scriptura or scripture first. Pag sinabi natin scripture first, what is second? So Catholic theology held to the authority of the scriptures plus traditions. Ang tradition ng Roman Catholic Church, for example, pag magbabaptize ka, kailangan mag-sign of the cross ka sa tubig bago mo i-baptize yung baptism. Mga ganun. Balikan mo muna yung elemento kung ano man. Yung mga ganun. These are traditions na hindi siya authoritative ng sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil wala rin naman sinabi sa scriptures na gano'n. So, sabi dito ni Matthew Barrett, as he continues, tensions escalated in 1520. Luther produced several tracts and essays, writing like a madman. In August, came to the Christian nobility of the German nation, calling into question the authority of the Pope, specifically the Pope's exclusive right to interpret scripture and call a council. Ito yung problema. Yung Santo Papa, dahil infallible, kung ano interpretation sa scripture, yun yung masusunod, which is very corrupt. Napaka-corrupted ng ganong statement or ganong position ng Pope dahil siya na ang parang masusunod sa lahat. Interpretation and in practice. And siya rin nagpapatawag ng councils. So, masyadong malaki at mabigat yung kanyang influensya sa iglesia. So, para may monopoly na yung Oo. Hindi lang basta monopoly, kundi tyranny. Control. Tyranny. Tyrannical na talaga. Kasi what he says goes. Kaya nga may inquisition Pag lumabang ka sa Iglesia Romano-Katoliko, sa Santo Papa, ipapatayin ka. So, sabi dito, Luther also denied that the Church held a monopoly on the proper interpretation of Scripture. Luther rejected papal infallibility and claimed that the Pope must answer to Scripture. So, kailangan managot at Santo Papa sa salita ng Diyos at pinakita rin dito na ang Iglesia ay walang monopolyo sa pag-interpret ng salita ng Diyos. Sabi ni Martin Luther sa Publish of the Will, Section 2, What say you, Erasmus? It is not enough that you submit your opinion to the Scriptures. Do you submit it to the decrees of the Church also? What can the Church decree that is not decreed in the Scriptures? If it can, where then remains the liberty and power of judging those who make the decrees? What new kind of religion and divinity is this, that by your own example you would take away from us the power of judging the decrees of men, and give it unto men the judgment, where does the Scripture of God command us to do this? The pinaka-gist nito is, we don't do anything apart from what the Scripture says. Pag tahimik ang Scripture, tahimik tayo. Kapag may pinagagawa ang Scripture, gagawin natin. Pag may hindi pinagagawa ang Scripture, hindi natin gagawin. Hindi tayo pwede magdagdag o magbawas. And that's what happened with the Roman Catholic Church. Yung mga excesses ng leadership, sobrang Ito, kaya yung naalala, pagtatawanan natin yung idea ng, ewan ko kung naaalala yung sa movie ng Braveheart.
yung gusto nilang hindi nila masakop yung Scotland. So, ang idea, instead of driving them to their knees through brute force or the army, i-inbreed nila or lalahian na lang nila para mas maging dominant yung mga English, yung mga British sa lahi ng mga Scottish. So, binigay nila yung rights ng yung prima nocta. Alam mo yung kay Boy? Prima nocta. Natatawa tayo dun sa eksena na kumbaga napaka-ridiculous. Hindi nila matalo sa gera, so lalahian na lang nila. Pero grabe, can you imagine that happening now? And prima nocta is so evil kasi the idea of prima nocta, pasensya na sa mga this is a bit graphic. Bawa ako bagong kasal. Ang unang makakasama ng asawa ko, hindi ako. Yung first night. Kundi, yung sino ba kayo doon? Whether the priest ba o sundalo, yung parang kung sino yung Hindi. I mean, kung sino yung in charge dun sa, kunwari, sa barrio na yun. Oo. Parang kung sino yung head ng nilagay ng English Army dun sa lugar na yon, siya yung may right of prima nocta dun sa asawa nung bagong kasal. Grabe yun. It's ridiculous. I mean, would that, how would we feel kung ngayon nangyayari? Pero nangyayari yun sa history. Because, may mga excesses talaga na ginagawa dahil isa to, yung scripture first lang, pero pwedeng sundan ng salita ng Santo Papa o ng Iglesia o kung sino mang nasa position. So, hindi ito, ang sola scriptura is not duda scriptura, it's not also numa scriptura. So, punta tayo sa ng confessional definition. Reformation sola scriptura. It involves both the assertion of scriptures and negation of any other. So sabi sa Second Helvetic Confession, isa sa mga confession, 1566, we believe and confess that the canonical scriptures of the holiest prophets and apostles of each testament are the true word of God, and that they possess sufficient authority from themselves alone and not from man. For God himself spoke to the fathers, to the prophets, and to the apostles, and continues to speak to us through the scriptures. Ang maganda, the canonical scripture, isa sa mga tinuro ni Pastor Joseph Pejo. Shout out Pastor Joseph sa ARBC nung nag-guest siya sa atin sa church, nag-preach siya. Pinag-usapan yung the canon of scripture. Hindi in-authenticate ng kahit anong council ang scripture to be canonized as the scripture of God. But it is already the canon at na, kumbaga, in-uphold ng mga councils ito. Hindi sila gumawa ng canon, kundi ino-authenticate na ng canon yung sarili nila. Ito yung salita ng Diyos. Ito yung inspired word of God by itself. Nare-recognize lang dahil napag-aralan. So, ang ganda nun. Sa Formula of Concord in 1577, we believe, confess, and teach that the only rule and norm according to which all dogmas and all doctors ought to be esteemed and judged is no other whatever than the prophetic and apostolic writings of the Old and New Testament. Napakasimple. Na tayo bang ino-honor o tayo bang tinatayuan kundi yung salita ng Diyos. Whether it's Old or New Testament, we believe na ito ay inspired word of God. Any thoughts on that, Engineer Luke? Ayun, so basically yung sola scriptura parang ang pinaka-basic naman na tinutumbok nito is huwag kang magdagdag at huwag ka rin magbawas. Kung ano yung sinabi sa scriptures, yun yung susundin natin. Yun nga, pag sa Reformed may ginagamit din tayong mga confessional, catechism, which also helps dun sa pag-systematize nga ng understanding natin. Kasi yung I think di lang naman Roman Catholic may iba rin na
branch ng Christianity na ang dami ng dinadagdag ba sa let's say traditions nila na hindi naman modern times. Sa Catholic yung mga ano pa ba yung mga katuruan? Purgatory. Hindi kasi ako naging Catholic kaya hindi ko alam. Yung Mary worship, saints, mga ganun. Which is hindi naman talaga siya, wala naman sa ano yun, di ba? Sa Bible, as I know. So yun yung parang kahalagahan nga na ano, yun yung ng Sola Scriptura. Napakaganda. Ikaw kayo, any thoughts before we continue? Mamaya na ako. Sige. So, tignan natin yung theological implication ng Sola Scriptura. Sabi ng Pastor Noel dito, Sola Scriptura denies the authority of the church above the Scripture. So, hindi yung iglesia yung mas mataas kaysa sa salita ng Diyos. So, the Scripture is not below the church. Its institutional effect is the undermining papal infallibility and other human authority, councils, decrees, etc. Ito yung nilabanan ni Martin Luther. Hindi po pwedeng magsasalita ang Santo Papa at mag-deklara ng kung ano-ano mga turuan, batas, o councils, decrees na apart from the Word of God. Its theological effect is to make essential in the formation theology the testimony of the Spirit to the Scripture. Centralidad nun ay yung pag-witness ng Holy Spirit sa kanyang salita. Sabi ni John Calvin in the Institute of Christian Religion, Paul testifies that the church is built on the foundation of the apostles and prophets. Napaka-critical nito kasi sa modern times, ito rin naman yung na-abuse pa rin hanggang ngayon. Na hanggang ngayon, may mga propeta at mga nagpapakilala ng mga apostol. Somehow, dinadagdagan nila yung salita ng Diyos. If the doctrine of the apostles and prophets is the foundation of the church, the former must have had its certainty before the latter began to exist. Nor is there any room for the cavil, and that though the church derives her first beginning from thence, it still remains doubtful what writings are to be attributed to the apostles and prophets until her judgment is interposed. For if the Christian church was founded at first on the writings of the prophets and the preaching of the apostles, the doctrine, wheresoever it may be found, was certainly as certain and sanctioned antecedently to the church. But for this, the church herself never could have existed. Nothing, therefore, can be more absurd than the fiction that the power of judging Scripture is in the church, and that on her nod, its certainty depends. So basically, sinasabi ni John Calvin, imposible na may iglesia na mag-exist kung hindi nauna yung foundational work ng salita ng Diyos through the prophets and the apostles. Hindi pwedeng, kasi ang pinaglaban ng Katoliko ng iglesia sa Papa, panahon nila at hanggang ngayon, hinihila nila na yung authority ng church, yung nangingibabaw na dinidefine ng church kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po. Hindi pwedeng nag-exist yung church, yung body of Christ, kung walang gospel, basically, kung walang salita ng Diyos na naipahayag. Kaya merong pinananampalatayanan ang church, at ang church, hindi lang ito yung organisasyon, kundi yung organikong tao, tayong mga tao na hinirang ng Diyos, na niligtas niya tayong dumulog sa iglesia. Kaya may iglesia dahil may narinig tayong hinayag ang salita ng Diyos. So, illogical Hindi pwedeng nauna yung mga tao, hindi pa nagkaroon ng kapahayagan ng salita ng Diyos. So, ang authority yung salita ng Diyos, kaya may mga kaya may mga nanampalataya na iglesia. Kaya may pinag-aaralan ng iglesia. Kaya may ina-uphold ng iglesia. So, as for practical seriousness, Luther considered the matter of biblical interpretation as a battleground with Satan. Napakabigat nito. So, Reformation is not just a simple thing in redemptive history. It is a battle. Gera ito. No? Pinaglaban nila yung kasiguraduhan na ang salita ng Diyos ay ito yung pinaka-sentralidad ng pananampalataya.
yung verse. Sabi ni Martin Luther, by God's grace, I have learned to know much about Satan. If he can't twist and pervert the word of God and the scriptures, what will he not be able to do with my or someone else's words? Kung hindi niya kaya i-twist yung salita ng Diyos, ano pa kaya yung mga words natin? Kaya i-twist. So it is a battle of truth against lies. It has been the ancient battle in Eden na talaga bang sinabi ng Diyos? Talaga bang yan ang sinabi ng Diyos? And hanggang ngayon, yun ang lalaban natin. And salamat sa Diyos sa reformasyon dahil doon nalalagumpay patuloy ang kanyang salita ng kanyang iglesia. So, sabi ni Robert Coe, the Bible in the Reformation of the Second Orthodoxy. From D.A. Carson, The Enduring Authority of the Christian Scriptures, Luther urged his students to follow an adaptation of the monastic pattern of reading or lectio, prayer and meditation, which is prescription of prayer, oratio, yung orasyon, lectio, lecture, word, and meditation, meditatio, and spiritual struggle, tentatio, in their Bible study. They knew the readers of the scripture depend on the Holy Spirit's guidance and need to pray as they approach its text. They need to turn over its words in their minds, but they also bring life's burdens to the text and encounter their Satan's diversions and attacks. For Luther knew that the battle between God's truth and Satan's deception never ceases. All heresies try to find their basis in Scripture, so its interpretation must be carefully guarded. Napaka-importante nun na ma-safeguard hindi lang yung Scripture itself, but the proper interpretation of Scripture. Bakit? Kasi ito nga yung authority eh. Kung matwist lang ni Satan yung sinasabi ng salita ng Diyos at may maniwala, may maniligaw. At yun talaga yung nangyayari. Tinitwist ang salita ng Diyos, kaya maraming naligaw. Kasama din yung Roman Catholic Church na kinailangan ng Reformation at marami nagbuwis ng buhay, maraming nagsakripisyo para maibalik yung sentralidad ng salita ng Diyos sa pananampalataya. That's why very important na makita natin yung sola scriptura. Hindi lang ito statement na or ibabato lang natin sola scriptura or no, it means a lot more than the statement na scripture alone. Kailangan natin maintindihan yung pinaka-implication nito. And yung application dito, ganda ng sinulat yung part ng application sa lecture ni Pastor Noel, the sufficiency of the scriptures for the church is often the beginning of Reformation. I can relate to this. When I've been saved noong around 2015, tapos bumalik ako sa church na pinanggalingan namin kay Doy. Nakita ko talaga yung sufficiency, yung kasapatan ng salita ng Diyos. Wala tayong ibang kaya idagdag o kailangang paniwalaan o kapitan, kundi yung salita lang niya. At doon na talaga nagsimula na mag-reform, maitama yung pananampalataya. Yung naalala mo, Engineer Lu, pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan kasi natin, soteriology, more on Calvinistic teachings. Pero, naging challenge sa akin, why would I believe si Lu? Siya paniniwalaan, para mas tama naman tinatayuan ko. Hindi, mali kasi yung understanding. Nakatingin kasi ako sa iyo nun. Sa image mo, sa pagkatao mo ako nakatingin, kaya hindi ko makita kung ano ba talagang sinasabi ng salita ng Diyos. But when the moment came na I was regenerated at nakita ko na false convert at nakita ko na yung salita ng Diyos, ito totoo yung sinasabi, ito talaga yung tawag sa'yo ng Panginoon, nasa scripture lang. Doon nag-make sense lahat. Doon ko naintindihan. Kaya naging madali na, kumbaga, nangusap ang salita ng Diyos. Imagine kung hindi nangusap ang salita ng Diyos, kung hindi ako hinahabagan ng Panginoon.
I don't know anong nangyari sa akin. Kaya salamat sa Diyos kung paano ginamit ng Diyos si Martin Luther sa reformasyon. Salamat kay Engineer Lou, ginamit ng Diyos para makapag-reforma din ako. Salamat doon, Engineer Lou. Ayun. Sabi ni Matthew Barrett, balikan natin, however, the sufficiency of Scripture when applied in ministry is like pouring an ice-cold bucket of water in the face of the church. It's sobering. Parang binuhusan mo ng malamig na tubig yung iglesia. No longer can we turn to the culture to decide what the church should do and do. God, His gospel, and His bride are not products to be sold. And those who walk through the church doors on Sunday morning are not customers to entertain. Dun muna tayo. What are your thoughts about that? Engineer Lou or Kiedoy? Sa sinabi ni Matthew Barrett na no longer can we turn to the culture to decide what the church should be and do. God, His gospel, and His bride are not products to be sold. And those who walk through the church doors on Sunday morning are not customers to entertain. Sino? Ako ba? Ako muna. Ikaw muna. Yung parang dalawa yung sinabi mo doon, no? Una yung culture, parang yung world, yung tinutukoy doon, di ba? Yung culture ng world. Second naman yung pagiging entertainment na lang nung pag church go. Ayun nga, kumbaga yung hindi ko nasasabihin yung word na nagsisimula sa W. Nagki-creep in kasi sa churches yun, di ba? Yung mga ganong paniniwala ng mundo na progressive na paniniwala, ideology. Na parang yung kung ano na yung mga tinatanggap ng ibang tao na hindi naman dapat dahil nga uso, dahil yun yung nasa culture, dahil ginagaya natin yung quest. Yung popular, ginagaya na natin. Which is hindi dapat. Dapat parang based pa rin sa scripture yung natin. Yung mga paniniwala. Tapos yung second naman, yung entertainment. Yun nga yung sa tingin ko na pag-uusapan na dati. Yung kasi kung entertainment yung kung kaya mo siya na-invite at na-stay dahil sa entertainment, parang kailangan i-entertain mo lagi yung tao. Hindi yung dahil nagsisik sila nung word of God, nung fellowship. So yun yung parang dapat mas sinisik ng mga tao, hindi yung na lang iba siguro divided tayo sa mga kasi sa inyo yung wala naman masyadong technology sa church. Yung sa iba kasi may gumagamit. Which is not bad naman. Pero yun nga, kumbaga, yun ba yung habol ng tao? Or yung word of God ba, yung fellowship, yung ministry? So yun yung yun yung thoughts ko. Ganun. Kasi hindi seeker sensitive nga yung ending. Ganun, dun papunta seeker sensitivity na what's in it for me? Will this fit my taste? Will this give me the hype that I need, that I want? Makaka-satisfy ba to ng trip ko at the moment? Ganun ba? So, pangit ng effect pagka hindi salita ng Diyos ang tinatayuan, yung pinaka-kinakapitan. So, salamat na lang sa Diyos talaga na may reformasyon. Hindi tayo kailangan masilaw to sa entertainment, sa ina-offer ng mundo, tapos dadalihin natin sa mga gimmick. Mga gimmick, mga hype, theatrics. Tuloy yung binabasa ko kanina. Such an approach, yung entertainment, yung mga ganun, makes man the center and truth of the church. And treats the church like a business, something that is utterly foreign to New Testament.
In contrast, we must draw churchgoers or church leaders back to scriptures, which is our final authority and sufficient tool for worship. In doing so, we must recover the ordinary means of grace, the preached word of God, the gospel, baptism, and the Lord's Supper, that God uses to equip the saints and transform us into the image of Christ. At its most basic level, this means that the Word of God must take first place among the people of God. Napakaganda, no? Dahil ito yung nawala eh. Sa pinanggalingan namin church, no? Ito yung naging central yung entertainment, naging central yung activities. Ang basehan ng spirituality ay yung talunan, kantahan, at kung ano pa, iyakan. Yun na yung basehan na bumaba ang banal na espiritu at tumilos sa ating paligid. Ang babaw, napakababaw na, nakakapagod siya. Magugutom talaga yung totoong mananampalataya, hahanapin niya yung salita ng Diyos. At dahil nga doon, may reformasyon na nangyari din, individually and as a church. Kasi doon nagsisimula eh. Magugutom ka sa salita ng Diyos, hahanapin mo talaga, hindi ka na na-entertain sa ino-offer ng theatrics na in church na kinilalagyan mo. At magbibigay ito sa iyo ng kagutuman sa salita ng Diyos sa pananalangin. And yung sinabi ko ng Matthew Barrett na yung means of grace, yung ordinary means of grace talaga yung naging staple in church, which is very basic, the preached word and the sacraments, which are the baptism and Lord's Supper. Itong tatlong bagay na ito, yung central nito sa regulative principle of worship, na kung mawala ang isa dyan, or hindi may practice ng tama ang isa dyan, may problem. Lalo na kapag sa mga modern evangelical churches and charismatic Pentecostal churches, nakakalungkot na ang central ay pantahan. At ine-equate yun sa worship. But music and singing is not worship. Worship, kung pag-aaralan natin ng mabuti, may episode tayo dyan, centrality rin is the preached word and the hearing of the preached word and the administration of the Lord's table or sacraments or baptism. So, yan. Salamat na lang talaga sa Diyos na may reformasyon at may babalik tayo sa tamang posisyon. So, nasa sola scriptura pala tayo, no? Kaya series naman ito sa mga susunod pa. Oo nga, mukhang hanggang dalawa lang tayo ngayon. Kung kaya pa. O gusto mo, isa lang muna. Pwede naman. Tapos, bigyan natin ng chance yung mga sa discussion. Yung huling statement dito ni Pastor Noel, sola scriptura is the most daring challenge to the contemporary church that is dictated by rival authorities. Ito, challenge to men. And kahit sa Reformed Church, kahit sa CCRBC, ito yung isa sa mga hindi dapat ibaliwala. Kasi minsan pag tag ka na as a Reformed Church, Reformed Baptist Church ka na, kampante ka na eh. So you have to check kami locally as a pastor, locally as a church, i-check, are we still upholding sola scriptura in our faith and practice? Individually sa members, pinahahalagahan pa ba natin yung pakikinig ng salita ng Diyos? Do we still give premium sa preached word, sa mga sacraments at sa tamang paraan ng pagsamba? So, challenge ito sa mga pakipakinig din natin. If we say we uphold sola scriptura, pinaniniwalaan natin ito, pinatayuan natin ito, kailangan tignan natin, am I really upholding this sa aking faith and practice? Paano ba yung posture ko, sa linggo, sa preaching? Am I paying attention talaga sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kasi pag-uusap ng Diyos eh. And if we uphold sola scriptura, dapat palagahan natin yung preaching. Ito sa mga hindi pa nag-reform, kung saan church man kayo involved, tignan ninyo, ano ba yung centrality ng panambahan tuwing linggo? Ang centralidad ba niyan ay yung pantahan? Ang centralidad ba niyan pag nag-teach pa yung pastor? Na-exposit ba, na ipapaliwanag ba talaga yung salita ng Diyos o kwento ng buhay niya yung ikikwento niya? O patungkol sa ibang topics? Nahihimay ba talaga yung salita ng Diyos o
opinion niya lang yung nasasabi niya. These are red flags na kailangan natin tignan. Na kung hindi ganito yung nangyayari, baka hindi na sa scriptura. Any thoughts, engineer? Ayun, hindi ko ma-unmute. Ayun nga, yung di ba yung sa ibang charismatic nga parang pagka yung term na nagkasarapan sa praise and worship, halos wala nang di ba? Ano na, parang, disorder na. Okay na yun, parang okay wala na yun. Wala na preaching. Dahil pinuspos naman ng Holy Spirit, ganun. Grabe. Kung totoong gumawa ang banal na Espiritu, ba't walang word? Oo. Tapos yung, siguro, yun dun nga sa mga medyo more on charismatic, yung may mga banda din na Actually, guilty rin ako. Yung after tumugtog, bigla ka mawawala dun sa kakain ka or may gagawin kang yung parang feeling mo kasi hindi mo na kailangan makinig ng word. Exempted or wala lang dahil rockers ka. So, walang different na sa salita ng Diyos. Lang, guilty lang sa ganun. Admittedly, dati. Kaya nung kami nun, kailangan na mo po sa harap pagka musician. Or ang pinaka dyan, mag-regulative principle na. Yun na, kasi may iwasan talaga yun. Yun nga. Di pa sa amin Pero may kita talaga natin, may dahilan. May dahilan, di ba? Kung bakit may RPW, bakit may... So yun, challenge dito sa mga tagapakinig natin kung paano na isasagawa ang parambahan niyo sa mga church. Tingin ko kasya pa tong Sola Fide. Tuloy natin. Sige, para maiksi lang din Maiksi lang siya. Game. Sa Sola Fide. So, as a background, Martin Luther added the German equivalent of alone in his translation of Romans 3:28, justified by faith alone. Sola Fide means in faith alone. So, isang note na binigay ni Pastor Noel, this came to be called the material principle of the Reformation, the central substance of a message. Material principle, Sabi ni Donald McKim, the Westminster Dictionary of Theological Terms, that which is regarded as the Church's central doctrine. The 16th century Lutheran reformers considered justification by faith to be the material principle of the Christian faith, and the scriptures to be the formal principle. Scripture alone, formal principle. Material principle is the faith alone. Sabi ni R.C. Sproul in his book, Faith Alone, the reformers saw the issue as not only foundational but also systematic. What began as a dispute over indulgences rapidly spread to a host of other issues, and this indicates the systematic character of doctrine. The conflict was and remains systematic. Disputes over it is not the rule. It's not that Rome and the reformers had a disagreement over semantics or technical point of doctrine. The conflict was and remains systemic. Disputes over the role of sacraments, Mary, the Mass, purgatory, and papal authority may be distinguished from the issue of sola fide, but not separated from it. They are intimately related to each other in a systematic fashion. At the heart of systemic conflict is the issue of sola fide. So lahat ng mga first doctrine na ina-uphold ng Roman Catholic Church, it all boils down how we view faith in terms of our salvation. So sa soteriological standpoint, sa pagkaligtas, ano bang ina-uphold natin? Faith alone o faith plus works? So yan yung pinaka-conflict. So ang point dito ni Pastor Noel, sola fide became for Luther and the reformers followed. Articulus Stantis et Cadentis Ecclesiae, the article by which the church stands or falls. So yung term na yun,
dito tatayo o babagsak ang iglesia sa article na ito, which is by faith alone. Sabi ni J.I. Packer, introductory essay in James Buchanan, The Doctrine of Justification. By this, he meant that when this doctrine is understood, believed and preached as it was in the New Testament times, the church stands in the grace of God and is alive. But where it is neglected, overlaid, or denied, as it was in medieval Catholicism, the church falls from grace and its life drains away, leaving it in a state of darkness and death. The reason why Reformation happened and Protestant churches came into being was that Luther and his fellow reformers believed that papal Rome had apostatized from the gospel so completely in this respect that no faithful Christian could with a good conscience continue within her ranks. Yun ang dahilan. Dahil hindi na pananampalataya lamang sa Kristo at sa kanyang natapos na gawa ang tinatayuan, kundi nadagdagan na ng iba't ibang doktrina, kaya yung sensible believers, yung mga totoong believers, they have come out from the church, the Roman Catholic Church, nagreforma, nagprotest. At yun ang dahilan ba tayo nandito ngayon. We're protesting against this false teachings at tinatayo natin yung katuruan ng sola fide. In contrast, the Roman Catholic doctrine of implicit faith, the reformation of faith, included notitia, assensus, fiducia. Notitia, the knowledge, pertains to the content of faith. Implicit faith terminates on the institution of the church. Reformation terminates on the content of the gospel. So, ang laki ng difference na yung implicit faith ng Roman Catholic Church, binabasag ito ng Protestant belief ng churches na ang pinaka-content ng faith natin is the finished work of Christ, yung pinatayuan natin, not the merits of our actions or of our works. Ang bigat nito kasi may involved din na corruption pagdating sa pera, siyempre. Indulgences, hindi na faith yun. Kasi sa katuruan ng indulhensya, kaakibat dyan yung purgatorio. Na kapag namatay ka, merong mananalangin para sa'yo, magpili ka ng kandila, lalo kung may kaya, mabilis makarating sa langit. So, hindi na pananampalataya yun. No? So, yun ba yung yun yung ibig sabihin ng indulgences? Hindi ko alam talaga ibig sabihin nun. Yung indulgences, yun yung practice na kung saan binibili mo, for example, yung titindang kandila, pagtitiro kong pare o kung sino man, at dadasalan o pagmimisahan ng patay para makatawid from purgatory to heaven. Yung may indulgence. Ang pinaniniwalaan nila nasa purgatory, tapos para mag-ascend sa heaven, kailangan may may manalangin in behalf. So, naniniwalaan sila, may pursuit of grace daw, merits. Diba, si Mama Mary, kung sino mong santo ito, na sobra ang kanyang merits dahil sa kanyang good works, pwedeng hiramin, pwedeng idagdag kung sa namatay para makatulog siya. para credits lang. Alex points, bro, dito yun. Parang may stars lang. Oo. Ganun yung dating. Stars, sabi nila. Wow. Messed up talaga yung pagkaintindi nila. Kaya salamat na lang at nandyan yung salita ng Diyos. Yun. So, dito, by faith alone, sabi ni Martin Luther, what Luther says, superstition is a pernicious emperor who rules in the world throughout the ages and whose rule people of the world are glad to accept. Superstitious beliefs manalangin ka sa mga santo, magbayad ka ng indulhensya, tanggapin mo itong sakramentong ito, gawin mo yung 7 sacraments, doon ka maliligtas. Alam mo yun, bro, na kapag nakampleto mo yung 7 sacraments sa Roman Catholic Church, ligtas ka na. Hindi ko alam yan. At yung 7 sacraments, kasama doon yung baptism, yung kasal, yung
O sa mga Romano Catholic kung pinanggalingan, pakicomment nyo nga po yung 7 sacraments. Nakalimutan ko na yung iba. Nakalimutan ko na Google eh. Basta dapat nagawa mo lahat yon, ibig sabihin. Oo. Pag nagawa mo yun, sure ka, nasa lahat ka. Parang quest. Alam mo sa games may quest. Oo, may ganun. Amazing, no? Ayan. So, nasan pa yung space doon ng faith, ng pananampalataya natin? So, napaka-demonic ng doktrina ng dahil hindi na pananampalataya sa tapos na gawa ni Kristo yung basihan. Though may ito, tignan natin yung dalawang term. Una, assensus, assent, conviction that the gospel proposition is true and to be accepted. Sabi ni R.C. Sproul regarding this. The first two elements of saving faith is faith, notitia, and assensus are matters of the mind. That is, they are cognitive, involving awareness of information and intellectual assent to the truth of that information. So, yung pagkaintindi, knowledge, yung sabi ito, the lack of notitia involves ignorance or improper understanding. The lack of assensus, however, involves a lack of loving affirmation of the truth. Saving faith requires at least rudimentary awareness of essential truth and the persuasion that it is indeed truth. So, hindi blind faith. Naintindihan natin, may intellectual understanding ng truth. And then the second one is fiducia, trust, believing and personal receiving of Christ as he offered in the gospel as Redeemer. The Reformation teaching on saving faith included the element of assurance of faith. So, sabi ni Martin Luther, faith is and indeed must be steadfastness of the heart, which does not waver, wobble, shake, tremble, or doubt, but stands firm and is sure of its case. When this word enters the heart by true faith, it makes the heart as firm, sure, and certain as itself, so that the heart is unmoved. So, yung assurance, yung faith, saan lahat nakasalig yan, saan lahat siya nakasandal, in the truth of the gospel, in the finished work of Christ. So, as a confessional definition, parang kanina isolas mo, ito naman, Reformation, sola fide, asserts faith alone requires denial of all personal merits and works. Sabi sa Belgian Confession, in 1561, Article 23, the justification of sinners, we believe that our blessedness lies in the forgiveness of our sins because of Jesus Christ, and that in our righteousness before God is contained, as David and Paul teach us, when they declare that man blessed to whom God grants righteousness apart from works. And the same apostle says that we are justified freely or by grace through the redemption of Jesus Christ, and therefore we cling to this foundation, which is firm forever, giving all glory to God, humbling ourselves and recognizing ourselves as we are, and claiming a thing for ourselves or our merits, and leaning and resting on the sole obedience to Christ crucified, which is ours when we believe in Him. So, not clinging to our own works and our own merits, but what Christ has done on the cross. And as a theological implication, sola fide denies the supremacy of the church and its sacraments for individual salvation. Dinideny ng sola fide yung supremacy ng iglesia. Iba kasi, maging miyembro ka ng iglesia, yun ang nagligtas sa'yo. May katotohanan doon. Kasi para maging member ka naman ng church, pinapractice ko nyari sa CCRBC, regenerate membership. So for you to be a member of the church, you have to be a believer of Christ, a genuine believer. So it follows. Pero hindi porket nasa loob ng iglesia, ligtas ka na dahil may mga false professors of faith. So, faith pa rin sa finished work ni Christ na nagligtas. As a contemporary application, we must still cast the soul upon Christ with a dare on modern techniques of evangelism. So, hindi tayo may hawak ng kaligtasan ng mga tao when it comes to evangelism, when it comes to sharing the gospel. Ito ay sovereign pa rin ang Diyos sa pagbuligtas. And if we uphold sola fide, we preach the full counsel of the gospel.
i-share natin yung gospel kasi yun doon nagsisimula ang pananampalataya. Faith comes from hearing and hearing the word of God. And as a note, as a final statement ni Pastor Noel sa section ito, sola fide is the most daring challenge to the contemporary church that is dictated by modern evangelistic techniques. And by modern evangelistic techniques, nasa mo ko na yung altar call. Altar call. Na how would you know if that's truly based on faith? Papasukin mo si Jesus sa puso mo. Sa puso mo. So we have to put it into proper perspective. When we talk about sola fide, it's hinged upon the truth that we have faith not on our works, but on the work, the finished work of Christ. At hindi mo na pwedeng dagdagan yun. Hindi mo na rin pwedeng bawasan. Yun lang yun. Pero, may mga theologians na ang ganda ng take sa sola fide. Faith alone is not alone. Faith alone is not alone. Hindi siya nag-iisa. Bakit? Because faith produces works. So, ingat tayo kung sinabi natin faith alone. Ang intindi kasi ng iba, ang faulty understanding is, nanampalataya lang ako sa Panginoon, yun na nagligtas sa akin. So, I can live the way I want. Wala nang mortification ng sin, wala nang pagsisisi, repentance, or ano man. Dahil faith lang naman eh. No. Faith without works is dead. So, hindi nagtutunggali, hindi naglalaban si Santiago at si Pablo sa mga statement na ito. Rather, it's two pieces of one coin. Isang barya, parehas, magkaibang mukha, magkaibang side, na hindi mo pwedeng paghiwalayin in a sense na if you have faith, it produces good works. Hindi po pwedeng walang pagbabago ng buhay. So, sabi ni Santiago, pakita mo yung pananampalataya mo. Papakita ko naman yung gawa ko, bunga na yung pananampalataya. So, napaka-importante na ang correct understanding ng sola fide is not faith alone, period, but faith alone produces good works. May bunga ito. Meron siyang resibo, kumbaga. Any thoughts on that, Engineer Luke? Yung siguro sa faith alone or sola fide, ang tinutukoy dito yung sa salvation, no? Kasi kahit ako dati hindi clear nung mas bata pa ako, nasa ibang church pa. Hindi clear yung ano ba talaga yung salvation, nawawala ba? 'Di ba parang ganoon. Basta gawa ka lang mabuti, ligtas ka. Kasi mamaya mamatay ka, may ginagawa ka masama. So, hindi ka naligtas pag namatay ka, parang gano'n. Yun pala, parang, yun nga, yung faith alone, yun yung makakaligtas sa atin. Tapos, alam ko meron din parang, actually yung faith is galing din kay God, no? Yes. Kaya din tayo nagkaroon. Yung faith is galing din kay God. I mean, siya yung nag-enable sa atin na magkaroon ng faith. Para maniwala. Tapos yun nga, yung baliktad nga, puro baliktad yung mga paniniwala dati. Kasi nga, di ba parang gagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Pero baliktad eh. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi nga, ligtas ka. Kumbaga, kaya ka makukumpel na gumawa ng mabuti kasi mag-work si God sa iyo. Kasi nga parang yung depravity nga, wala tayong kakayanan talaga ng yung totoong genuine na kabutihan. Kung may ginagawa ka man dati na kabutihan, possible na pwedeng out of selfish, yes. Selfish, yun. Yun nga. Tapos yung sola fide, parang, kasi nga, di ba, pang-kontra din yun dun sa mga paniniwala ng Roman Catholic tsaka ng ibang sigurong beliefs. Na may iba kang kailangan gawin para ma-achieve mo yung salvation na tinatawag. Yung susunod ka sa
yung dati sa church, tapos yung sabi mo indulgences, may mga iba-ibang tradition, magdadasal ka sa mga santo, tsaka sa mga ibang figures na hindi naman dapat. So, ayun. Actually, napakabigat ito yung sola fide kasi ayun may mga reform nagpo-profess ng reform sila pero masyadong na-emphasize yung alone. Na-emphasize yung alone na naiwan na yung bunga. Hindi na naipakita yung resibo na binanggit ko kanina. At yun talaga na kung talagang niligtas ka ng Panginoon, gagawa ka ng mabuti. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. So, kumbaga parang fruit siya ng ng salvation mo. Yung paggawa mo ng mabuti, parang ganun. Kaya yung sa series namin yung sa Romans, nasa Romans 12 last week sa preaching ko, ang binanggit ko sa in view of God's mercies, yung habag ng Diyos. Ang result is, or ang mandate is for the believers to present their bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil may nauna ng ginawa ang Panginoon in view of God's mercy. The only reason why we can offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, the only reason why we are able to place our faith, kaya nasabihan na it's a gift, kasi kinahabagan tayo ng Diyos, kinaawaan tayo ng Diyos. Kaya wala talaga may pagmamalaki ang kahit sino. Wala siyang maipagyayabang sa kanyang katayuan. Ito, challenge sa atin mga believers. If we say that we are saved by faith alone, then maging humble tayo, magpakumbaba talaga. Pinagagaan tayo ng Panginoon sa mga situation that would humble us so we could come forth as more Christ-like as the day goes by. Hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. So, ayun, bro, na-tackle natin yung dalawa. 2 solas pa lang, hindi pa 5 solas. 2 solas, oo nga eh. So, sige. Mukha si Kito, may meeting siguro, kaya nag-pull out. Pero basa po na tayo mga comments. May mga gandang mga dito. Kay Erwin. Sabi ni kay Brother Erwin. From Italy, hindi ako nagkakamali. Si Brother Erwin David. Naputol nga pala. So, sige, basahin nyo na. Christianity's foundation began with Jesus and the apostles of the 1st century. The Reformation in the 16th century restored renewed focus on the core teachings of Christ, emphasizing biblical authority and personal faith. Many within contemporary denominations may not fully realize that their beliefs and practices are rooted in the principles established during the Reformation, which highlighted key doctrines such as sola scriptura and justification by faith alone. This historical connection underscores the importance of understanding the foundational truths that have shaped modern Christianity. So it's essential for believers to study the history of their Reformation. Amen. Ito naman kay Brother Philip Cruz. Mahalaga ang sola scriptura sapagkat pinangawakan ito ang tanging Biblia lamang ang source ng divine revelation natin yun. Marami ngayon pinangawakan ng prima scriptura na naniniwala sa Biblia pero may dagdag na rin silang new prophecy, new divine revelation. Kaya marami naninilang ng mga false teachers of prophets. Scripture alone. Salamat doon, Brother Philip. And also, may mga bumati sa atin. Ito, shout out kay Mayoy Mahanela at kay Pastor Jonathan Orben. Happy Reformation Day po sa inyo. Kumikirot yung mata ko. Siguro kasi patapos ng episode, sumasakit na yung nararamdaman ko. Ayan. Ito, kay Brother Arvin. Happy Reformation Day din sa mga kapitali sa ARBC. And si Paul Gomez Orlandez. Ito, natin to, kabalikas natin sa Spotify. Thank you for tuning in sa Spotify natin. So, para namin, may Spotify kami, may YouTube kami,
And announcement, no, i-share niyo po yung YouTube natin page para marami po mag-subscribe. Nasa 600 subscribers na tayo. Kaya natin bago matapos ang taon, ma-reach natin yung 1,000 subscribers. And salamat ulit sa mga nabigyan na stars kay Brother Stephen Supan sa 100 stars at sa kay Ate Berry. Salamat sa inyo. Sa ating takilay na si Mr. Raichu C. Parang si Queenie. Ayan. Mga kabros. Pagka daw kasi lalaki, kabalbas. Pagka babaihan, kakilay. Pinaganda ni Sister Queenie kabros na lang. Kabros. Yan. Kay Brother Rodney Tobion Betera, Happy Reformation Day. Yan, always reform. Okay. Yun. Any tawag dito? Last words before tayo mag-share ng gospel today. Naalala ko lang yung verse. Actually, sinerge ko, hindi ko memorize. Ephesians 2:89 yata yun eh. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So yun nga, hindi talaga sa atin galing, hindi natin pwedeng angkinin yung pagkakaligtas natin. So it is a gift from God. At sinabi din, no, not by our works. Ayun. Kaya wala ring makakapag so that no one can boast yun. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na mabait ako, nagawa ko tong mabait naman ako eh. So siguro ligtas na ako. Mga ganong ba. Ayun. Salamat doon, napakaganda. Sige, share muna natin question. Ang answer sa tanong, what is the gospel? In view of sola fide and sola scriptura, salita ng Diyos ang maghayag na ang Panginoong Diyos ay nagsugo ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya siya nagsugo kasi may kailangan maganap at yun yung pagliligtas. At kaya kailangan may maligtas dahil nasusulat na lahat ng tao ay nagkasala. All have sinned and fallen short of the glory of God. And because of our sin, God's wrath is looming above our heads. God abhors the wicked. God hates the sinners. But again, in His love, He sent His only begotten Son, Jesus Christ. He lived a holy life. He lived a holy life that we cannot live. And He died on the cross for us. He took our sins on the cross. He was crucified. He was buried, and after 3 days, He rose again. And if we believe in that truth, that Christ paid the penalty for our sin, we will be saved. And walang ibang kaparaanan ng kaligtasan kundi yung pananampalataya lamang sa natapos na gawa ni Kristo. Hindi yung sarili mong lakas, hindi yung kabaitan mo, hindi yung dunong mo, hindi yung relihiyon mo, paging relihiyoso mo, hindi yung mga bagay na na-accomplish mo. Lahat ng bagay na iyan ay sasadsad, babagsak at hindi maabot. At hindi talaga abot ang pamantayan ng Diyos. Hindi ang nakaabot lamang at ang tupad lamang sa kautusan ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kasama nga dyan, ang kamatayan, pagkalibing at puling pagkabuhay ni Kristo Jesus ang naging dahilan kung bakit tayo maliligtas. At kung tayo nananampalataya doon sa natapos sa gawa ni Kristo, tunay nga na tayo ay ligtas. Kaya isang hamon sa atin, kung hanggang ngayon nananalig ka pa rin sa kakayanan mo na iligtas ang iyong sarili dahil sa sa sarili mong gawa, dahil sa iyong kabutihan, dahil mabuti kang tao, dahil ikaw ay ulirang asawa, ulirang anak, ulirang magulang, o kung ano pa, matulungin ka, lahat na sabihin mo na hindi yan lahat sasapat. Sapagkat ang galit ng Diyos ay higit pa sa kabutihan na pwede natin gawin para sa Kanya. Kailangan pagbayaran ito. At ito'y pinagbayaran ni Kristo Jesus. Kaya siya lamang ang karapat-dapat dahil meron siyang kabanalan na wala tayo. Siya lamang yung matuwid at banal, sakdal ng kabanalan na namuhay sa lupang ito.
ito tumupad sa kautusan at dahil doon sa kanyang kamatayan at libre at muling pagkabuhay tayo ang ligtas. Kaya ngayong gabi sa pag-alala natin sa Reformation Day, ibalikan natin ang katotohanan na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Si Kristo lamang ang may natapos na gawa. Tayo ay binibiyayaan lamang pag-asa ng Panginoon Diyos. Kaya po, sa lahat ng mga tagapakinig, sa mga makikinig pa lang, sa mga team replay, God bless sa inyo lahat. Salamat sa pag-join sa amin. And announcement po sa mga bumili po ng t-shirts. First week ng November po ang target release date. May mga delays ng po. Pero first week ng November. So update po namin kayo sa chat. At salamat ulit sa mga nag-share din ng ito. And pag-usap po continue to support this podcast, this ministry, through your prayers at sa pagpapagsasabit ng stars. Papasalamat po sa inyo. At sa pag-share nyo rin ng mga links namin. Lambing lang. I-share nyo rin yung aming podcast at YouTube links para mas marami pang maabot. Lalo sa YouTube, may target tayo na by the end of the year, manage natin 1,000 subscribers. So yun po, maraming salamat. Engineer mo, yun, si Nanay Lerma, good evening po sa inyo. Salamat. Happy Reformation Day. Engineer Lou? Ayun. Happy Reformation Day lang sa lahat. Happy Reformation Day sa lahat ng tagapakinig dyan. At sa mga team replay. Yeah. Ayun pa ba? So, since dalawa lang yung natakal ngayon, abangan nyo yung susunod, yung part 2. Yes. May kulang pang 3 solas na hindi pa na-discuss. Sola. Dapat, sponsor tayo ng iced tea ba yun? Sana yun, di ba? Baka naman. Tawag ito, ano bang pizza, dito? Yellow Cab? Ano ito? Yellow Cab. Yellow Cab. Sila carrier nun. And shout out sa mga kapatira natin sa Chief Cortisol Reformed Baptist Church. Good evening sa inyo lahat. Kita-kits po tayo sa Sunday. Continue to pray for me. Medyo struggling pa rin ako sa health. At panalaki yung sermon prep para mas smooth. And ganoon din sa mga taga-PNC, sa Church ni Brother Mark. Shout out to Pastor Joel Bigeta sa CRCP, Christian Reformed Church of the Philippines. Sila Engineer Lou, shout out po sa inyo, sa mga kapatid, at sa lahat ng mga believers na nakakapakinig dito. So, yun lang, Engineer, maraming na tayo sa kanila. Again, this is the Narrow Path Podcast. In behalf of Kuya Doy, Brother Mark, this is Pastor Angelo and Engineer Lou. And this is the Narrow Path Podcast. Good night, Holy Day of Gloria. Good night. Bye, guys. Night.